Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, may mga bagay ka bang pinagpipray na until now, hinihintay mo pang mangyari? Hey kaagapay, magandang hapon. Isa na namang panibagong Sabado. At ibig sabihin yan, panibagong pagkakataon para magpahinga, mag-recharge at samahan ang isa't isa dito sa kwentuhan at inspirasyon dito lang sa In-Betweens. Nasaan ka man ngayon, kung ikaw ay nasa inyong tahanan, or ikaw ay nasa biyahe, or nagpapahinga lang matapos ang isang mahabang linggo. I know, napakadaming nangyayari sa paligid ngayon kaagapay. Pero salamat dahil pinili mo pa rin mag-tune in at makasama ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ako pa rin, ang inyong makakasama, ang inyong best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong episode ng In-Betweens. Alam mo kaagapay, napakabilis ng takbo ng araw, hindi ba? Parang kailan lang, kakastart lang ng linggo, di ba? Parang kakastart lang, Monday lang. Tapos heto na naman tayo, weekend na naman. Kaya kung pakiramdam mo, ay pagod ka na, fully loaded ka na, or marami kang iniisip. Yung feeling na parang ang daming tabs na naka-open sa iyong isipan, okay lang yan. Ang mahalaga ay nandito ka. 'Di ba? At sa mga susunod na oras, samahan mo muna ako, no? Samahan mo ako habang sabay nating pinapahinga ang ating mga isip, ang ating mga katawang pagod na pagod, 'di ba? Or ang ating puso. Yan. Kailan mo ba last time nakamusta ang iyong heart? Pero syempre, shout-out na natin ang ating mga kaagapay na present na at nakikinig sa kanilang radyo. Ayan, hello po sa inyo. Happy listening sa mga nakikinig sa atin sa 702 DZAS AM Band, maging sa ating Facebook and YouTube. Ayan, hello sa inyo. Paramdam ka naman. Nasaan ka ba ngayon, kaagapay? Ano ang ginagawa mo ngayong Sabado ng hapon? Ano ba magandang gawin tuwing Sabado ng hapon? Kasi kami usually ang ginagawa namin ay naglalaba. Ikaw ba'y naglalaba rin sa mga oras na ito? Or kaya naman, nasa biyahe ka ba? At kagagaling mo lang sa galaan? Nag-food trip ka? Or kasama ang iyong family, ang iyong loved ones? Ang iyong iniirog, kasama mo ba? Kumusta ka? Nagpapahinga ka lang din ba sa iyong bahay? Gawin mo muna kaming background ngayong hapon. At syempre, message mo kami. 'Di ba? Message mo kami, update mo ako sa anong ginagawa mo ngayong hapon dyan sa ating comment section. Kung bukas ang iyong 702 DZAS page dyan sa iyong cellphone. At syempre, kahit saan ka mapadpad, pwede mo kaming dalhin kaagapay dahil pwede kang makinig anytime and anywhere gamit ang 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan at nakapag-download ka na ba niyan? Dahil kung hindi pa, download mo na dahil libre lamang yan sa Google Play Store or Apple App Store. Kaya siguradong kasama mo kaagapay ang DZAS san man ikaw dalhin ng araw mo, 'di ba? At kung first time mo namang makinig ngayon, welcome na welcome ka rito. Hindi aksidente na nakikinig ka sa mga oras na ito. Ikaw mismo na nakikinig ngayon. Hindi aksidente na napadaan ka dito sa himpilang ito. At dito nga sa In-Betweens, may lugar para sa'yo. At dito pwede kang makinig, pwede kang matuto, ma-inspire, at makaramdam na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Kasi malay mo, makarelate ka sa ating letter sender for today. Kaya naman kaagapay, kumuha ka na ng paborito mong merienda
gaya ng lagi naming encouragement sa inyo habang nakikinig kayo ng mga programs ng DZAS, maganda na may kakombo kayong merienda. Ano ba masarap kainin tuwing hapon? Ako kasi gusto ko talaga ng bilo-bilo. Kahit anong weather, mainit man, malamig, gusto ko talaga ng bilo-bilo. Lalo na kung meron siyang, kung ube ang kanyang kulay or flavor, ay, panalo. Panalong-panalo ang bilo-bilo. Ikaw kaagapay, ano ang merienda mo? Share mo naman at mag-relax ka lang muna dyan at samahan mo ko sa isa na namang meaningful na Sabado ng hapon dito sa In-Betweens. Kaya huwag ka maglilipat ng estasyon, magbabalik ang 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan. Hey friends, we're glad you came. In-Betweens, the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In-Betweens sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS, FEBC, Radyo, TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang inyong kasama at best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua. At welcome sa In-Betweens. Kaagapay, may tanong ako sa'yo. Meron ka na bang prayer na halos kabisado mo na dahil parati mo siyang pinagpe-pray, diba? Kabisado mo na siya, kakadasal mo na mangyari to, mangyari yan. Talagang na-memorize mo na siya, word by word. Yung tipong, Lord, ito na naman po ako, nilalapit ko na naman po ito sa inyo, itinataas ko na naman po ito sa inyo, diba? Pareho pa rin ang prayer, pareho pa rin yung hinihiling, at pareho pa rin yung sagot ng Lord na, wait lang anak. Nakaka-relate ka ba? At aminin natin, hindi talaga madaling maghintay. Isa yan sa mga challenges na pinagdadaanan natin, no? At napakahirap gawin ang paghihintay, 'di ba? Lalo na kapag nakikita mo yung mga taong kasabayan mo dati na unti-unti nang naaabot yung mga pinagpe-pray nila noon. May stable na silang trabaho, o kaya naman meron na silang business or sariling bahay, nakapagpundar na sila at may breakthrough na. Tapos ikaw, nandito pa rin, no? Naghihintay, nagdarasal, taas umaasa. At kahit minsan, no, alam natin hindi naman dapat ikumpara yung timeline natin sa timeline ng iba. Minsan, 'di ba? Tao lang din tayo. At napapatanong na, Lord, ako naman po, kailan ba? Hindi dahil naiinggit ka or hindi dahil nawawalan ka ng faith, kundi dahil nakakaramdam ka ng pagod somehow. At kung naging prayer mo rin yan, kahit isang beses kaagapay, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ka nag-iisa. So, ang letter natin ngayong hapon ay para sa mga taong faithful pa rin, pero pagod na. Para sa mga nagtitiwala kay Lord, pero may mga gabing, alam mo yun, napapatanong ka, napapaiyak ka. Kaya habang pinapakinggan mo ang susunod na sulat, baka hindi lang kwento ni Rika ang marinig mo. Baka marinig mo rin ang sarili mo, hindi ba? So, pakinggan natin ang kanyang letter. Dear In-Betweens, I'm Rika. Gusto ko po sanang humingi ng advice kasi parang dumating na ako sa point na napapagod na akong maghintay. May mga pangarap po ako na matagal ko nang ipinagdarasal kay Lord. Ilang taon na rin akong nagpipray para sa stable na trabaho or something that I enjoy para makatulong ng mas malaki sa pamilya namin at para sa mga personal goals na hanggang ngayon parang ang layo pa ring maabot. Alam ko naman po na hindi dapat ikumpara ang timeline ko sa timeline ng iba. Alam kong may perfect timing si Lord. Pero kung minsan, hindi ko rin maiwasang malungkot at magtanong kung bakit parang delayed ang mga pangarap ko. Paano ko po haharapin ang season ng parang hindi pa sinasagot ang panalangin ko? Paano ko po mananatiling hopeful
habang naghihintay? At paano ko po maaalalang may ginagawa para sa akin si Lord kahit wala pa akong makitang breakthrough? Maraming salamat po. Rika, una sa lahat, thank you so much. Salamat kasi naging honest ka, no? Thank you sa pagiging honest mo at salamat sa tapang mong sabihin yung nararamdaman mo kasi alam mo, feeling ko, hindi lang ikaw yung nagsulat ng letter na yan. Maraming kaagapay ang tahimik ding nagdarasal ng parehong panalangin. And kaagapay, may mga panahon talaga sa buhay na hindi ka naman nawawala ng faith. Pero napapagod ka lang maghintay. Yung tipong every New Year, every birthday, or every sulat mo dun sa iyong prayer journal, 'di ba? May mga faith goals tayo. Pareho pa rin yung prayer requests natin, 'di ba? Na Lord, hopefully, prayerfully this year na to, no? Tapos matatapos na naman ang taon or para nasa kalagitnaan na tayo ng taon, parang walang pag-usad or walang nagbabago. At alam mo kung ano yung pinakamahirap, hindi yung paghihintay kundi yung pakiramdam na parang tahimik si Lord. Yung parang naririnig ba ako ni Lord? Kasi parang ilang taong ko na itong pinagpipray, idinadalangin sa Kanya, inilalapit ko sa Kanya, pero parang hindi siya nagre-respond. At napapaisip ka tuloy na, Lord, naririnig niyo po ba ako? Or may ginagawa ka po ba sa sitwasyon ko? Or baka ako na lang tong parang napag-iwanan? Pero sa ating letter sender na si Rika, kung iyan ang tanong mo, gusto kong sabihin sa'yo na hindi naman masamang malungkot habang naghihintay. Talagang napifeel natin yan That's the reality. Pero hindi rin ibig sabihin na mahina yung faith mo, no? Kapag may mga gabing umiiyak ka, nagbe-breakdown ka, or napapaisip ka kung kailan darating yung breakthrough mo. Kahit ang mga tao nga 'di ba, sa Bible ay naghintay rin. Si Abraham naghintay ng pangakong anak. Si Joseph naman naghintay sa kulungan bago maging pinuno. Or si David, 'di ba, matagal na na-anoint bilang hari bago talaga siya naupo sa trono. Hindi sila exempted sa waiting. At tayo rin, hindi tayo exempted, kaagapay. Pero napansin mo ba habang hinihintay nila yung promise, may ginagawa rin si God sa kanila. Kasi minsan, ang pinakamalaking miracle ay hindi yung pagbabago ng situation. Ang pinakamalaking milagro ay yung pagbabago ng puso natin habang naghihintay. So ikaw baka kaagapay, napapaisip ka na paano ko maaalalang may ginagawa pa rin si Lord kahit wala pa akong nakikitang breakthrough. Pero siguro ganito, kapag nagtatanim ka ng binhi, wala ka namang nakikitang nangyayari, 'di ba, sa unang araw. Hindi ibig sabihin na walang buhay or wala kang aasahan or walang assurance. May ugat na unti-unting tumutubo sa ilalim ng lupa. Kahit hindi mo pa nakikita. At ganun din si Lord sa buhay natin. Hindi dahil sa tahimik siya, ibig sabihin tumigil na siya. Hindi rin dahil delayed yung breakthrough or hindi mo pa nakikita yung resulta, ay ibig sabihin denied na agad yung prayer mo. May mga ginagawa si Lord behind the scenes na hindi pa natin nakikita ngayon at baka ang hinihintay mong breakthrough hinihintay pa yung tamang version mo. 'Di ba? Yung mas handa na version mo or yung mas matatag na version mo. Or kaya naman yung mas marunong nang magtiwala na version mo. At yung mas nakadepende na sa Panginoon na version mo. Kaya kaagapay kung ikaw man ay nasa ganitong season ngayon, no? Gusto ko lang maging reminder sa atin, para sa ating lahat, na don't measure God's faithfulness by your timeline. 'Di ba? Ang relo natin may oras, pero ang Diyos may perfect timing. At kung may natutunan man tayo sa buong Bible, ito yun God is never late. Hindi siya laging maaga ayon sa gusto natin, pero hindi rin siya nahuhuli. Kaya habang naghihintay tayo, huwag nating isipin na walang nangyayari or walang mangyayari. Baka ang akala mong delay ay preparation pala
ng Panginoon sa'yo. At marami pa tayong pag-uusapan pagbalik natin kaagapay kung paano ba tayo mananatiling hopeful or paano tayo mamumuhay na may hope habang naghihintay sa tamang panahon ng ating Panginoon. Kaya kaagapay, stay with us. In Betweens, we'll be right back dito lang sa 702 DZAS. Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, ako pa rin ang inyong best friend on air at kasama nyo dito, Absidy Ferrer Taboa, at welcome back sa In Betweens. Alam mo kaagapay, may mga panalangin talagang matagal dumating yung answer. Yung tipong ilang taon mo nang dinadala kay Lord, paulit-ulit mo na siyang sinasabi sa prayer, kabisado mo na nga di ba? Tapos lumipas yung isang taon, lumipas ang maraming panahon, nandun ka pa rin sa parehong prayer request. At ang hirap nun, di ba? Kung aaminin natin, hindi dahil nawalan ka ng faith, kundi dahil parang napapagod ka ng maghintay. Parang si Rika, yung letter sender natin, hindi naman siya nagdududa kung mabuti si Lord. Ang tanong lang niya, Lord, kailan po? At baka kaagapay may ganyang karing prayer ngayon. Kaya gusto kong iwan sa'yo ang 5 reminders habang nasa waiting season tayo. So una, don't waste the wait. Diba? May tendency tayong isipin na walang nangyayari kapag wala pang breakthrough. Pero sa Bible, madalas ang waiting season ay ang training ground ng Diyos. Makikita natin na yung pala yung preparation niya. Kaya pala tayo naghihintay minsan. Habang hinihintay mo yung answered prayer mo, baka hinuhubog muna niya tayo. Hinuhubog niya yung character natin. Malay mo, hinuhubog niya yung patience mo, yung humility mo, at yung pananampalataya mo. 'Di ba? Kaya hindi ka naka-hold. 'Di ba? May ginagawa si Lord kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Ikalawa, focus on today, not just the finish line. Minsan kasi sobra tayong nakatutok kung saan yung destination natin, yung finish line, 'di ba? Kaya hindi na natin napapansin yung meron tayo ngayon, yung blessings today. Yes, wala pa yung dream job, wala pa tayo dun sa dream destination natin, pero may opportunity kang matuto ngayon, diba? Malay mo, dahil hindi mo lang nakikita, may mga taong ipinapadala si Lord para tulungan kang mag-grow kung nasan ka ngayon. Or may mga maliliit na answered prayer na hindi mo napapansin dahil sobrang nakafocus ka lang dun sa malaking hinihintay mo. Pero yun nga faithfulness starts with today's assignment. Focus tayo kung ano yung meron ngayon. Ikatlo, stop comparing timelines. Aminin natin kaagapay, minsan ang dahilan kung bakit masakit ang paghihintay ay dahil nakikita natin yung timeline ng ibang tao. Isa yun sa mga joy stealer yung comparison, 'di ba? May kaibigan kang na-promote, may kakilala kang nakapag-abroad, nakapag-travel na, no? Travel goals, or may kabatch kang successful na. Tapos ikaw mapapatanong, Lord, kailan po kaya ako? Pero tandaan mo, ang comparison ay totoong magnanakaw talaga ng joy. At tandaan natin na hindi karera ang buhay, 'di ba? Hindi yan race. Hindi yan paunahan kung sino ang makakarating sa finish line agad. At may sariling oras ang Diyos para sa bawat isa. Ikaapat, keep bringing your heart to God. Alam mo, ang gusto ko kay David sa Psalms, hindi niya tinatago yung nararamdaman niya kay Lord. Yung kapag masaya siya, sinasabi niya. Kapag nalulungkot siya, sinasabi niya rin. At kapag frustrated siya, honest pa rin siya sa nararamdaman niya. Kaya kung pagod ka na maghintay kaagapay, sabihin mo to lahat kay Lord. Huwag ka mahiya. Hindi siya natatakot sa mga tanong mo. At mas gusto niya na lumalapit ka kaysa lumayo. At ang ating panghuli, trust God's character more than your timeline. Minsan ang hinihingi natin ay explanation, pero ang ibinibigay pala ng Lord sa atin ay invitation.
Imbitasyon na mas magtiwala ka sa Kanya. Imbitasyon na mas magtiwala ka kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. 'Di ba? Na kahit wala pang sagot, na kahit feeling mo ang tahimik ng season, walang nangyayari, or kahit hindi pa malinaw yung susunod na hakbang. Because our hope is not in our perfect timing. Our hope is anchored in a perfect God. At gusto ko lang mag-reminder to sa bawat isa sa atin na hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon at hindi tayo delayed accidentally. At lalong hindi nasayang, no? Hindi nasasayang yung bawat panalangin na idinudulog mo sa Diyos. May mga bagay na hinahanda pa ang Lord para sa'yo at mga bagay din na hinahanda niya sa loob mo. At kadalasan pareho itong mahalaga. Kaya kaagapay kung pakiramdam mo ang tagal ng loading ng prayers mo, huwag mo agad isipin na inabando ka na or nakalimutan ka na ng Diyos. Baka may ginagawa lang si Lord behind the scenes na hindi pa kayang makita ng mata mo ngayon. At tandaan natin to, God is still working even when all you can see is waiting. Kaya kapit lang, 'di ba? Ka-faith lang. Patuloy ka pa ring manalangin. Patuloy pa rin tayong magtiwala. At patuloy pa rin tayong maging faithful kung saan niya tayo nilagay. Darating din yung araw na lilingon ka at sasabihin mo, Lord, ngayon ko lang naiintindihan kung bakit pinaghintay mo ako. At salamat dahil napagdaanan ko ang lahat ng ito. Everything was worth it. Kaya sa puntong ito, samahan mo ko sa panalangin kaagapay. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Lord dahil kilala mo ang bawat puso na nakikinig ngayon. Ang bawat pangarap, bawat prayers at bawat paghihintay na matagal nang dinadala sa iyo. And Lord, para sa mga kaagapay na napapagod na sa kanilang waiting season, paalalahanan mo po sila na hindi mo sila nakakalimutan. Kapag tahimik yung pinagdadaanan or season nila, we pray na tulungan nyo silang magtiwala na may ginagawa ka pa rin kahit hindi pa nila ito nakikita. Bigyan mo rin kami, Lord, ng patience, ng lakas ng loob at pag-asang nananatiling faithful habang naghihintay. Ingatan niyo po kami, Lord, laban sa comparison, sa discouragement, at pagkawala ng pag-asa. Turuan mo kami, Lord, mag-focus sa mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin ngayon at patuloy na lumakad sa iyong kalooban. And we pray, Lord, na kapag dumating na yung tamang panahon, tulungan mo kaming makita na ang iyong timing ay laging mabuti at ang iyong plano ay mas maganda kaysa sa sarili naming mga plano. Maraming salamat, O Diyos, dahil Ikaw ang aming pag-asa sa bawat season ng aming buhay, sa bawat panahon. Salamat, Panginoon. We honor You, we love You. In Jesus' mighty name, Amen. Salamat sa mga kaagapay nating sumama sa akin sa loob ng 1 hour. Maraming salamat sa mga kasama natin sa broadcast, sa ating production technicians, RTV team, maging sa ating Bukawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw, pero di pa dito natatapos ang ating journey dahil magkakarinigan po ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. Tagpapaalalang God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.